Kung hindi pala kolesterol ang dahilan ng pagbara sa daluyan ng ating dugo, ano pala ang totoong dahilan ng stroke or heart disease? Sabi ni Dr. Ken Berry, ang kolesterol ay pwede i-compare sa isang alikabok na pumasok sa subway o underpass. Kaya imposible po ito na magbara sa daluyan ng ating dugo. Gaano ba naman kaliit yung alikabok para magbara sa loob ng subway or underpass? Para sa kaalaman po ng lahat, ang arterial plaque ay hindi po binubuo ng kolesterol. Ito ay isang mucus o parang uhog. Ang pagbara sa daluyan ng ating dugo ay pwede po nating ma-compare sa isang pagtubo ng pimple. Pero hindi po doon sa daluyan ng dugo, kundi sa inner lining ng ating artery or arteries. Kaya laging bukang bibig po na ang inflammations ang cause ng pagbara ng daluyan ng dugo na siyang dahilan ng stroke or heart disease. Hindi po yung dumadaloy sa loob ng arteries na mga red blood cells, nutrients, white blood cells, and cholesterol, at marami pang iba. Itong nasa video ang illustration kung paano mag-build up ang plaque sa inner lining ng ating artery or arteries. Hanggang sa ito ay kikipot at magiging manipis ang inner lining hanggang sa ito ay pumutok at magbara sa daluyan ng dugo. Sa videong ito, uulitin natin na ang cause ng inflammations ay hindi cholesterol, kundi ang pagkain ng mga high in carbohydrates or sugary foods and beverages. Maliban dito, consider din po natin ang mga oxalates na galing sa mga plants or vegetables. Hindi lang po ito inflammatory sa ating kidneys, kundi pati sa ibang internal organs, kasama ang liver, heart, brain, at ang iba pa. At ngayon, para hindi magkakaroon ng inflammations at para maiwasan ang heart disease at stroke, avoid inflammatory foods and focus to nutrient-dense foods, rich in protein and fat, less to zero inflammatory foods. These are eggs, seafoods, and meat.